Akala ng lahat ay isang mahina at ulilang bata si Mimo sa isang bagong mundo na may E-rank na kasanayan, ngunit nagbalik siya ng paghihiganti sa lahat sa pamamagitan ng pagwasak sa kanila. Si Mimo ay isang batang may problema na inaabuso sa kanilang bahay ng bagong kasintahan ng kanyang ina, matapos mamatay ang kanyang ama. Ang kawawang bata ay palaging binubugbog araw-araw habang halos walang makain, nagkukubli sa isang sulok habang ang kanyang malupit na ina ay nanunood ng telebisyon na walang pakialam sa kanyang mga sigaw ng sakit. Lumaki siyang nag-iisa, mahina at walang kumpiyansa sa sarili at nagising siya mula sa bangungot ng pagkakabugbog ng kanyang ama-amahan, nang marinig niya ang bully sa kanilang klase na si Sho na tinukso ang isang mabait na batang babae na nagngangalang Aya. Kinuha ni Sho ang kanyang libro at ipinapagpag ito sa hangin, tinukso siya dahil sa pagbabasa ng mga nobelang pambabae at dahil hindi maintindihan ng negatibong gago na si Sho na ang isang babae ay magbabasa ng mga nobelang pambabae. Inisip ni Mimo kung paano na sa isang palabas sa TV, mapipigilan niya ang pangbubuli at makakakuha ng paghanga ng lahat. Ngunit alam niya na sa realidad ay wala namang pakialam ang mga tao sa boss, kung tatayo siya para ipagtanggol si Aya ay tiyak na mga sugat lamang ang matatanggap niya. Pinapanigan ng mga pinakapopular na estudyante si Sho habang ang iba ay natatawa para hindi sila maging target. Walang silbi ang guro na natutulog lamang, habang si Sho ay walang humpay na humihingi ng numero ng telepono ng babae at bago pa niya napansin ay tumayo si Mimo at tinatitigan si Sho at sinabing tigilan na niya si Aya. Tumawa si Sho at tinawag siyang mahina kaso biglang sinabi ni Kiri at ito ang pinakapopular na lalaki sa klase at binanggit na ibalik ni Sho ang libro kay Aya. Sinunod ni Sho at ibinalik ang libro sa babae. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang pambubuli sa isang nerd na si Yaso at nag-isip si Mimo kung bakit siya tumayo para kay Aya. Ito'y isang hindi karaniwang kilos para sa kanya. Ngunit bago niya pa ito masagot, lahat ng nasa boss ay nailipat sa ibang mundo at lahat sila ay naguguluhan habang nakatayo sa isang hindi pamilyar na lugar, at isang magandang Diyosa ang nakatayo sa itaas ng isang tulay at ipinakilala ang sarili bilang si Vaizai. Ipinaliwanag niya na tuwing may banta ng isang Demon King, ang kaharian ng alien ay tumatawag ng mga magigiting na mandirigma mula sa ibang mundo upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. 200 taon na ang nakalilipas ay halos nawasak ng Demon King ang buong kaharian subalit salamat sa ilang bayani, natalo ng husto ang Demon King at nawasak ang buong Demon Army. Sa kasamaang palad ay muling nabuhay ang Demon King, kaya sila ay nailipat sa mundong ito upang labanan bilang mga bagong bayani na magwakas sa Demon King. Nalilito ang mga estudyante habang nagtataka kung patay na ba sila o isang uri lamang ng biro ito. Sinabihan sila ng kanilang guro na manahimik at pakinggan ang sasabihin ng Diyosa. Tinitingnan ni Mimo ang lumang arkitektura, ang mga sundalong naka-armor at may hawak na sibat, at ang Diyosa na may gintong mata bago niya kurutin ang sarili para tiyakin kung nananaginip lang siya. Si Kiri ay nagsalita at tinanong ang Diyosa kung ano ang mangyayari kung hindi sila makipagtulungan, kung saan ngumiti ang Diyosa at sinabing hindi niya sila kayang ibalik sa kanilang mundo. Nagtanong ulit si Kiri kung talagang may paraan para makabalik at sumagot si Vaizai na mayroong reverse summon ng ritual na magpapabalik sa kanila. Ngunit upang mangyari iyon ay kailangan nilang patayin ang Demon King, dahil kailangan nila ang isang espesyal na bahagi na tinatawag na evil element na makukuha lamang kapag namatay ito. Sumigaw si Sho sa Diyosa dahil dinala sila sa bagong mundo ng walang pagpipilian at tumangging tumulong. Ngunit nagmakaawa si Vaizai at nakiusap na tulungan silang iligtas ang kanyang kaharian mula sa pagkasira. Nagsalita si Aya at sinabi sa Diyosa na sila ay mga ordinaryong tao lamang na wala talagang magagawa, ngunit nangako si Vaizai na mayroon silang mga kakayahan na hindi nila alam. Naniniwala pa rin si Sho na lahat ng ito ay isang biro kaya nagpasya si Vaizai na patunayan ito at tinawag ang isang bihag ng digmaan at isang higanteng demonyong aso. Pinakawalan niya ang higanteng demonyong aso at agad itong sumugod sa bihag bago ito patayin. Ang ilang mga babae ay natakot at napaluhod habang tinitingnan ni Vaizai ang demonyo bago nag-chant ng isang spell at tuluyang sinunog ang halimaw. Pinawi ito sa eksistensya at tinawag niya ang mga estudyante at sinabi sa kanila na sukatin nila ang kanilang mga nakatago na abilities isa-isa. Ang lahat ng mga estudyante ay lumapit sa isang kristal na bola at sinuri ang kanilang mga kakayahan habang ito ay kumikinang sa iba't ibang kulay. Pagkatapos ng mga nerd ay lumapit si Sho sa kristal at agad itong kumikislap ng maliwanag na pulang kulay.
Masaya ang Diyosa at sinabi na mayroon siyang A-rank skills at agad na sumunod si Kiri at paglagay pa lamang ng kanyang kamay sa bola, kumislap ito ng maliwanag na ginto bago sumabog at pagkatapos ay sumunod si Aya at siya rin ay naging A-rank. Pagkatapos ng ilan pang mga estudyante, isang dalaga ang lumapit at siya rin ay naging A-rank at lubos na nagulat ang mga gwardya habang ipinaliwanag ni Vizay na kahit isa lang na S-rank na individual ay itinuturing na napakalaking swerte. Ngunit ang magkaroon ng tatlong S-rank na tao ay hindi kapani-paniwala. Sa wakas ay lumapit si Mimo sa kristal kaso nang inilagay niya ang kanyang kamay sa bola ay umiilaw lang ito ng malabong lilang kulay, hindi man lang siya pinansin ng Diyosa at ipinatawag na ang susunod na tao at sinubukan ni Mimo na itanong kung anong ranggo siya, ngunit tuluyan siyang binaliwala kaya't lumayo siya at napagtanto na kahit sa mundong ito ay magiging pangkaraniwang karakter lang siya. Pagkatapos si Yasuo na nerd ang sumunod na lumapit sa kristal at nagkaroon ng espesyal na dark ability sa loob niya na dati ng taglay ng isang dark hero na naging pinakamalakas, sa wakas ay natapos na ng lahat ang pagsuri sa kanilang mga stats at sinabi ng Diyosa na mayroon din silang personal na kakayahan na iba-iba sa bawat tao, bago niya ipahayag na kailangan nilang isagawa ang isang kritikal na ritual ngayon. Tinawag niya si Mimo sa harapan at agad siyang tinulak ng isang gwardya. Pinadala siya sa isang madilim na hukay at binanggit na si Mimo ay E-rank na siyang pinakamababa sa buong klase at sa kasaysayan. Ang mga E-rank na tao ay nagdulot ng maraming problema kaya kadalasan sila ay pinapatay. Ngunit dahil sa pagkakataong ito ay nakakuha sila ng maraming nakakamanghang mga bayani, bibigyan niya ang E-ranker ng pagkakataong iligtas ang kanyang buhay at pinasya niyang ipadala si Mimo sa mga inabandonan na guho, isang dungeon na malayo kung saan ipinapadala ang mga kriminal at halimaw. Sinabi niya na kung makakaligtas si Mimo ay iwanan na siya at magkakaroon ng karapatang mabuhay, kung hindi naman ay pwede na niyang ipagpaalam ang kanyang buhay at sinubukan ni Mimo na magpaliwanag, sinasabing kaya niyang bumuti pa subalit sumagot ang Diyosa na siya ay kabilang sa kategorya ng failure frame, na nangangahulugang ang kanyang mga stats ay napaka-weak na kahit gaano pa siya mag-training ay hindi siya magiging mahusay. Nagalit si Mimo at sinabing hindi niya piniling pumunta rito. Siya ay ipinatawag laban sa kanyang kagustuhan at ngayon ay itinatapon na lamang, ngunit pinutol siya ni Kiri at sinabing nasasayang lang ang oras ng lahat dahil pagod na ang mga babae at sang-ayon naman ang lahat kay Kiri. Bumagsak si Mimo sa lupa na isang bigo, nang lumapit si Yasuo sa kanya ay naalala ni Mimo ang panahon na tinulungan niya si Yasuo pagkatapos itong mabuli, ngunit tinanggihan siya ni Yasuo at sinabing ang isang E-ranker ay dapat magsalita ng may higit na paggalang sa kanilang mga nakatataas. Nawalan ng lahat ng pag-asa si Mimo habang isinagawa ng Diyosa ang ritual at itinapon ang isang leather bag bilang kanyang espesyal na item na lubos na walang silbi. Sinubukan ni Aya na ipagtanggol si Mimo at binanggit na mali ito kaso labis nang naiinis si Mimo. Itinaas niya ang kanyang braso at ginamit ang paralyze spell sa Diyosa na madaling na block bago tawagin si Mimo na bigo. Dahil sinubukan pa niyang tamaan siya gamit ang kanyang E-rank na kakayahan at sinubukan din ni Kiri ang kanyang spell na lumikha ng malaking fireball, at iginiit na nag-check lang siya sa pamamagitan ng paglalagay ng maliit na halaga ng mana sa spell. Tumawa ang lahat sa pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang mahina tulad ni Mimo at ng kanilang mga sarili habang si Mimo ay tahimik na napayuko at lumuha. Naalala niya kung paano umiyak ang kanyang batang sarili nang biglang marinig niya ang kanyang kaluluwa na nagsabing itigil na ang pagpapanggap na mabuting tao at ipakita ang tunay na likas ng kanyang puso, ang likas na matagal na niyang pinigilan. Sa wakas ay binitawan na ni Mimo ang lahat ng ito habang tumingin siya ng may galit sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa Diyosa na siya ay isang bulok na babae at binalaan siya na maghanda kapag siya ay nakabalik ng nabubuhay at agad siyang nailipat sa isang madilim na kuweba, kung saan sinubukan niyang buksan ang kanyang status ngunit nabigo dahil sa dilim. Naglagay siya ng ilang mana sa leather bag at nagliwanag ang gemstone na ginamit niya bilang parol habang naglalakad siya sa kuweba. Bigla niyang napagtanto na naglalakad siya sa mga kalansay na nagpangilabot sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang pumatay sa lahat ng mga taong ito nang bigla siyang inatake ng isang halimaw na bahagya niyang naiwasan at nagsimulang tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw habang tumatakbo si Mimo ng buong lakas at iniisip kung dapat ba siyang lumaban, ngunit alam ng kanyang puso na ang pagkakaiba ng antas ay napakalaki kaya tiyak na mamamatay siya sa sandaling huminto siya. Nagsimula siyang umiyak dahil sa takot at bumagsak dahil sa isang batong nakausli sa sahig, humarap siya upang makita ang kanyang kamatayan sa harap nito habang ang pagkabigo sa kanyang buhay ay nagundyok sa kanyang katawan.
Nang malapit na siyang patayin ng halimaw, sinubukan ni Mimo ang huling pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay at ginamit ang paralyze spell na sa kanyang sorpresa ay talagang nagpetrify sa halimaw sa lugar nito. Agad siyang tumayo at nagsimulang tumakbo palayo ngunit mabilis siyang nakarating sa dulo ng kuwebo kung saan may isa pang bird demon na lumapit sa kanya na may intensyong patayin siya. Mabilis na itinaas ni Mimo ang kanyang braso muli at ginamit ang paralyze spell na muling nagpatigil sa kalaban. Napagtanto niya na hindi ito isang tsamba at talagang gumagana ang kanyang spell, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagod kaya binuksan niya ang kanyang stats at napansin na halos nauubos na ang kanyang mana. Napagtanto niya na mayroon pa siyang isang kasanayan kaya sinubukan niyang gamitin ang poison spell sa halimaw na naging epektibo dahil nagsimulang umitim at magdugo ang demonyo. Umupo si Mimo sa sahig ng kuweba at nagtataka kung bakit napaka-epektibo ng kanyang mga spell laban sa mga demonyo nang bigla siyang makarinig ng tunog sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niyang nakawala na ang Minotaur Demon mula sa spell at handa na itong magbigay ng huling hampas kay Mimo. Ngunit sa pagkakataong ito ay imbes na tumakbo palayo, bumalik sa kanya ang lahat ng galit para sa mga taong masama ang pagtrato sa kanya. Kahit na naubos na ang kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang mga braso patungo sa demonyo at determinado na mula ngayon ay papatay na siya para mabuhay. Hinamon niya ang demonyo na harapin siya kaso hindi natin alam kung makakaligtas siya sa pagkakataong ito o hindi. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang mana sa labas ng kanyang status adjustments. Kung maubos ito ay wala na siyang magagawa kundi magpakamatay sa Minotaur kaso ayon sa sistema, hindi posible na ilapat ang parehong kakayahan sa isang target ng paulit-ulit. Kaya't nagpa siya ang batang lalaki na gumamit ng sleep spell para patulugin ang halimaw at pagkatapos ay nilason niya ito, iniisip na may iba pang limitasyon bukod sa hindi muling magagamit ang kakayahan at halos maubos na ang kanyang mana at kung hindi pa sapat iyon, isang legion na mabangis na mga ibon ang lumapit sa inabandonang bayani. Wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang kanyang mana sa labas ng status para paralisahin ang bawat kalaban, na nagdulot ng pamamanhid sa kanyang katawan habang nauubos ang kanyang lakas. Sa likod ng mga ibon, nagbigay daan ang Minotaur para atakihin ang tao na patuloy na gumagamit ng kanyang estratehiya ng pag-paralyze sa mga target at sa kabila ng lahat, unti-unting naabot ng kanyang katawan ang limitasyon nito na nanginginig ang kanyang mga binti at nahihirapang tumayo. Sa kanyang huling hininga, tumayo siya ng may kahirapan hanggang sa ipahayag ng sistema na siya ay nag-level up, naganap na nagpanumbalik ng kanyang mana at nagtaas ng kanyang status adjustment. Dahil dito ay inakala niyang sapat na ang pagpatay sa ibon para siya'y mag-evolve at ngayon ay maaari na siyang lumaban muli, patuloy niyang ginamit ang pagpaparalisa at nakita niyang tumaas ang antas ng kakayahan na ito, hanggang sa kaya na nitong tamaan ang maraming target ng sabay-sabay. Nang naramdaman niyang mas may kumpiyansa na siya, pinaparalisa niya ang lahat ng kalaban at naisip na ang Diyosa lamang ang hindi naaapektuhan ng kapangyarihang ito, dahil sa ngayon ay nagawa niyang depensahan ang kanyang sarili. Ngunit napansin niya na may limitasyon sa distansya ang pagpataw ng status conditions, kaya't hindi niya maaabot ang mga kalaban na nasa malayo kaya't naglakad siya sa pagitan ng mga naparalisa at nilason na mga nilalang isa-isa. Sa puntong ito, nakita niyang ang kanyang mga kalaban ay mga naglalakad na mga experience points at umabot na sa puntong ang kanyang kapangyarihan ay umunlad na kaya't kumikilos na siya ng komportable sa harap ng panganib. Ang kanyang mga stats ay nadoble dahil sa kanyang level at ang malaking dami ng mana na nakuha niya ay nagbigay ng impresyon na posible siyang makalabas ng nabubuhay, habang namamatay ang mga nilason na halimaw at patuloy na nag-level up si Mimo. Umaabot ng halos level 400 na may dagat ng mana na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang nag-level up, pinatulog ng batang lalaki ang mga kalaban gamit ang kanyang sleep ability na umabot sa level 500 sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon ang mga halimaw na umaatake sa kanya ay tumalikod at nagsimulang tumakbo. Matapos maalis ang banta ay naglakad siya sa mga nasirang lugar sa paghahanap ng kagamitan na maaaring magamit. Wala siyang nahanap na masyadong kapaki-pakinabang sa tambak ng mga patay, ngunit wala siyang oras para maghinagpis. Kailangan niyang makahanap ng pagkain at tubig upang mabuhay sa gitna ng walang katapusang mga hanay ng madilim na kailaliman. Nagmakaawa si Mimo para sa pagkain kahit kanino na maaaring naruroon at kahit na alam niyang walang tao roon upang tumulong sa kanya. Siya ay sobrang gutom na nagsimula na niyang makita ang mga Minotaur bilang mga baka na handang katayin at kainin. Nang mawala na ang lason ay sinubukan ni Mimo na balatan ang hayop ngunit napakatibay ng bangkay nito.
Dahil dito ay tinanggal niya ang mata ng nilalang at kinagat ito, ngunit ang asido sa loob nito ay nagpaluwa sa kanya at habang nakahiga sa mga bangkay ng halimaw, napagnilayan niya na ang lugar na ito ay ganap na dinisenyo upang walang sino mang makaligtas. Bigla niyang napansin na ang lilang bahagi ng kristal sa kanyang bag ay lumalaki at ang timbang nito ay biglang naging mabigat. Binuksan ni Mimo ang bag at nakakita ng nakapak na karne at soda. Agad niyang iniinom ang likido nang walang tanong kung saan ito nanggaling. Talagang ito ang pinakamainam na pagkain na natikman niya sa kanyang buhay, hindi dahil sa lasa kundi dahil sa pangangailangan at di alam ni Mimo kung ano talaga ang mga kulay sa kanyang bag o kung magpoproduce ito ng pagkain muli, ngunit alinman sa dalawa ang natatanging item na iyon ay hindi dapat pabayaan. Habang dumadaan ang mga araw, nasasanay na ang binata sa mga nasirang lugar at ang mga dosenang halimaw sa piitan ay makikitang naparalisa at nalason, bumabagsak isa-isa sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagmamasid sa tagpo na iyon, naghinagpi si Mimo sa mga nakakakilabot na gawain na kanyang nagawa sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, na parang sumisigaw ang kanyang kaluluwa para sa pagkatao sa gitna ng impyernong iyon habang patuloy na tumataas ang kanyang level. Siya ay umiyak at nagtanong kung bakit siya naroroon at bilang bata, nagtanong si Mimo ng mga katulad na tanong at ang kanyang ama ay hindi isang minor subalit lang nagbigay takot ito sa mata ng batang Mimo, kaya tila mas nakakatakot pa ito kaysa sa mabangis na mga ibon na sinusubukan na patayin siya araw-araw sa ruin ng discard. Mula noon ay alam na niya na kailangan niyang patayin ang kanyang ama kung ayaw niyang siya ang mapatay, hanggang isang araw ay inaabot ng kanyang mga tiyuhin ang kanilang mga kamay sa batang lalaki. Binigyan siya ng init ng isang pamilya. Tinuruan nila si Mimo na maging mabait at magkaroon ng empathy sa nararamdaman ng iba, at ang pagpapalaki na ito ay nagpalagay sa bata na natutunan niyang maging tulad nila at gayunpaman, habang tinitingnan ang pagkawasak sa paligid niya ay wala siyang naramdaman kahit na sa pagkuha ng mga buhay na kinuha niya. Ang kawalan ng takot sa pagpatay ay nagbigay sa kanya ng takot sa kanyang sarili na walang magagawa, lalo na sa ruin ng discard at tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid ay kailangan tanggapin ng isang tao kung sino sila at sa isipang ito, ang ipinagtabuyang bayani ngayon ay naglakad bilang ang bagong Mimori Toka. Habang lumipas ang mga araw sa kanyang mahabang paglalakbay, natagpuan ng binata ang isang kuweba na may natatanging kapaligiran kung saan may pintuang may talisman na may asol na kristal. Ang kulay nito ay nagpapaalala sa kanya ng mana kaya't pinaglanan niya ito ng enerhiya ng mana. Pumasok sa isang silid kung saan may mag-asawang matagal nang namatay ngunit walang senyales ng pakikipaglaban, tanggap lang nila ang kanilang kamatayan habang magkahawak kamay. Nagbigay galang si Mimo sa mga patay at binuksan ang bag sa tabi nila, natuklasan ang maraming mahalagang bato at sa paglalakad sa teritoryong iyon, narating ni Mimo ang ika-25 na bulwagan na nangangailangan ng napakalaking halaga ng mana upang mabuksan. Sa loob ang isa pang bayani na itinapon ay naging mga buto na dahil sa pagdaan ng panahon, at ang punit sa katawan ng namatay ay nagpaisip sa batang lalaki na ito ang fatal wound na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa mga gamit ng namatay, may isang liham na nakasulat sa wika ng mundong ito kaso sa sorpresa ni Mimo ay nababasa niya ito at ayon sa mga sulat, ang lalaking ito ay si Anjan Bard na kilala bilang Great Sage subalit mas kilala sa kanyang dating palayaw na Dark Hero. Sa sandaling iyon ay naalala ni Mimo ang sinabi ng Diyosa na si Yasutomo Hero ay nagising na may kapangyarihang katumbas ng Dark Hero, ang pinakamakapangyarihan sa lahat at ayon kay Angel, sa pilitan siyang ipinadala sa mga ruwang ito ng Diyosa na si Vicious dahil hindi na siya kailangan. Sa liham na ito ay humingi siya ng pabor sa kung sinong tao ang makakakita ng kanyang katawan na kunin ang isang bagay na pilit niyang dinala doon, sa mga salita ng Sage. Ang hukbo ng demonyo ay masama ngunit ang kasamaan nito ay walang katapat sa kasamaan ng Diyosa na si Vicious. Hindi alam ni Mimo kung gaano kalayo ang pagkakaibang ito mula sa Diyosa na iyon, ngunit ang galit na nararamdaman niya para sa kanya ay nagdudulot ng halo-halong pakiramdam sa pagitan ng pangangailangan para sa hustisya at paghihiganti, parang banggaan ng kasamaan laban sa kasamaan. Kabilang sa mga gamit ng bangkay ang kompletong akda ng Forbidden Arts kung saan nakalarawan ang mga recipe para sa mga potion at mga mahiwagang kagamitan sa mga lumang pahina, karagdagan pa ay mayroong isang scroll ng Forbidden Magic na may mga simbolong hindi maipaliwanag ni Mimo subalit maaaring magamit sa hinaharap. Sa pagbukas ng libro, nababasa ni Mimo ang pariralang Beware of the Soul Devourer, na siyang pumatay sa lahat ng iba pa at habang naglalakad sa madilim na mga eskinita,
pinarangalan ng binata ang mga patay na nakakalat sa lupa na parang sinusubukan na manatiling matino o marahil ay bawiin ang bahagi ng pagkatao na inakala niyang nawasak na niya. Sa tuktok ng isang hagdanan sa unahan, nakakita siya ng isang pintuang nangangailangan ng isang bagay upang mabuksan at sa pag-asang ito ay magdadala sa kanya sa ibabaw, sinimulan ng nakalimutang bayani na hanapin ang bagay na iyon kung ano man ito. Naisip niya sa sarili na kahit ang Dark Hero, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito ay hindi kayang harapin ang Soul Devourer, ngunit naniniwala si Mimo na umabot na siya sa puntong kaya niyang subukan ang kanyang kapalaran. Sa dulo ng isang hallway ay may isang mukha na nakaukit sa pader, sa noon ng ulo na iyon ay isang bagay na maaaring kailanganin niya at inakala niyang maaaring iyon ang Soul Devourer kaya't nagpakita siya ng intensyon na mabilis na mag-imbok ng ilang kakayahan. Kaso nagulat siya sa isang absorption na reaksyon na isang sinag ng enerhiya na nagbigay sugat sa kanyang kamay. Lumilitaw na ang sinag na ito ay na-activate kapag ang target ay nagpapakita ng intensyon na umatake, bukod pa rito ang mukha ay hindi maaabot ng kanyang mahika kaya marahil mas mabuti pang mag-evolve pa bago harapin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang estruktura ay humiwalay sa pader at nagpakita ng sarili bilang isang nilalang na may sariling buhay, na maaaring magpahiwatig ng klasik na senaryo ng patayan o mamatay para sa ipinagtabuyang bayani. Sa labas ay may isang babaeng dumating sa ruin ng discard at lumapit sa pasukan, hindi nagduda si Mimo na ang isang nilalang ng ganitong antas ay hindi alam ang kanyang presensya doon kaya't kailangan niyang manatiling alerto hanggat maaari. Di nagtagal ang Soul Devourer ay naglabas ng isang malagkit na substansya na nagbigay buhay sa mga halimaw na nabuo mula sa nakakasuklam na latak. Isang araw ang mga halimaw na ito ay mga itinapong tao sa ruin na ito at ang kanilang mga mukha ay katulad pa rin ng noong sila ay pinatay ng halimaw na entidad, ang kanilang huling ekspresyon bago mamatay. Palaisipan sa batang lalaki ang reaksyon niya sa kakaibang tanawing ito, kaya't ngumiti ang Soul Devourer na naglabas ng hindi maipaliwanag na tunog na halos magpatuloy sa tao sa kabaliwan. Pinapatulog ni Mimo ang mga halimaw sa harap niya at sinubukan na malalason sila kaso may nagpipigil sa kanya na gawin iyon. Ito ay ang pakiramdam ng empatiya na nananatili pa rin sa kanya dahil kahit napatay na sila, ang mukha ng tao sa paghihirap ay nagdulot ng takot at pag-alinlangan. Sa muli ang batang lalaki ay lumuhan ng kawalan ng pag-asa at ang Soul Devourer ay nagpakasasa sa pagkaalam ng kanyang intensyon. Lalong maraming halimaw ang inilabas mula sa malevolent entity, na nagpaawa kay Mimo para sa kanyang sarili at di magawang masaktan ang mga nakikita niyang tao at sa mata ng demonyo, ang ekspresyon ng kasiyahan ay kumalat sa buong mukha nito na kumakalat ang aura sa rurok ng emosyon. Dahil dito ay naramdaman ni Mimo na ang kalaban ay naging kampante, kaya't nagpasya siyang paralisahin ang Devourer na gumawa ng isang fatal na pagkakamali na tanging ang pinakamakapangyarihang mga nilalang lamang ang nagagawa, masyadong kumpiyansa sa kanilang immortalidad. Ayon kay Mimo, ang katiyakan ng tagumpay ay nagbunga ng kanyang pinakamasamang kalaban at ito ang labis na kumpiyansa, matapos kumbansihin ang demonyo sa kanyang desperado na pagganap, hindi inasahan ng batang lalaki na magkakaroon siya ng mas magandang pagtatanghal. Pagkatapos ng lahat, taon at taon na ng pagtatangkang maging normal at pagpapanggap na maging isang taong hindi siya talaga, maaaring niloko ni Mimo ang kanyang sarili at inisip sa isang punto na siya ay tulad ng iba kaso hindi nito binago ang katotohanan na mula pa noong simula, lahat ng kanyang ginagawa ay isang hindi kanais-nais na pagtatanghal ngunit kinakailangan upang mabuhay sa lipunan. Sa paglipas ng mga taon ay nakalimutan niya kung sino talaga siya, ngunit ibinalik ng ruin ng discard ang tunay na Mimo at sa sinabi nito ay nilason niya ang Soul Devourer, tinutugon ang dugo ng dugo gaya ng nararapat. Matapos itapon sa lugar na ito dahil sa kahinaan at matapos kutsain, natagpuan ng batang lalaki sa galit ang lakas na kinakailangan para sa kanyang kaligtasan, sa huli ang isang batang itinapon na parang basura ay nagawang mapabagsak ang Panginoon ng impyernong ito. Ayon kay Mimo ay isang nakakahiyang wakas ito para sa Soul Devourer, samantala ay sinubukan ng demonyo na labanan ang pagka-paralyzed kaso ang paglaban ay nagdulot lamang ng karagdagang pinsala at ang kulay asul na dugo ng mga nilalang ay dumadaloy mula sa mga mata, habang ang lason ay dumadaloy sa mga ugat ng demonyo. Ang Devourer ay naubos hanggang sa lumitaw ang mga pagkasira sa mabigat na estruktura ng kanyang katawan, sa ganoon ay namatay ang entidad at pinalaya ang mga kaluluwa na nakulong sa kailaliman.
Nagpasalamat ang mga espiritu sa binata sa kanyang nagawa at kasama sa kanila ang mag-asawang natagpuan ni Mimo sa isa sa mga lihim na silid, at ang panghuli na si Angenbard at ito ang Great Sage, ay personal na humiling kay Ma'am Ori na talunin ang Diyosa na si Vicious. Pagkatapos ng maikling pagkikita, kinuha ni Mimo ang mata ng Devourer at inilagay ito sa pintuan na nagdudulot palabas ng ruin. Bago umalis magpakailanman ay nagpaalam siya sa lugar na gumising sa kanyang tunay na sarili. Samantala ang mga estudyanteng malaya sa simula ay gumagawa ng pagpapa-level up sa kanilang mga kakayahan sa loob ng komportableng lipunan. Ang iba pang mga estudyanteng nahila sa mundong ito ay nangangaso ng mga halimaw at demonyo sa kagubatan. Si Karare Tokuto, na kilala sa kanyang Dragon Burst ay namumukod tangi sa grupo at umabot na sa level 18, gayon din si Yasuo ay natutuwa sa pagsusunog ng mga kaaway at ipinapakita ang personalidad na dati nakatago sa kanyang mahiyain at duwag na ugali. Gayunpaman, malinaw na hindi lahat ay umaangkop sa magulong mundo na ito at isa sa mga nahihirapan ay si Kabato at siya ay nasa sulok. Hindi siya komportable na mag-explore sa mapanganib na kagubatan at habang patuloy na sinisindihan ni Asugi ang apoy sa bawat pagkakataon gamit ang kanyang mga tuso na salita, itinuturo ni Asugi na ang klase ay malamang na mahahati sa dalawang grupo dahil puno ito ng mga egotistical at makasariling tao. Upang lalong mahikayat niya ito, ang bawat estudyante ay nakatanggap ng ranggo mula E hanggang S, na lalo pang nagpapalakas sa damdaming ito ng pagkakabukod at gayunpaman. Sa kabila ng kanyang ranggo ay umaasa si Asugi na sasali si Kabato sa kanyang grupo kapag naganap ang paghahati, dahil tiyak na hindi iimbitahan ni Kaharu ang isang rank D sa kanyang koponan at ang Tako Sisters ay dapat laging magkasama. Dagdag pa niya na sila ay tiyak na mamamatay rin at nang marinig na nasa panganib ang kanyang kaibigan, nataranta ang inosenteng batang babae at nahulog sa mga manipulation ng kanyang mga kasamahan, na pinapanatili siya malapit para sa mga hindi kagalang-galang na dahilan. Sa pag-aangkin na hindi magagamit ang unang mga pagpipilian ni Kabato, lalo pang ikinulong ni Agi si Kabato sa kanyang bitag at upang formal na ipakilala siya sa grupo, ipinapatay ni Agi si Kabato ng isang nilalang upang maipasa ang pagsubok ng Diyosa at kung hindi ay mararanasan niya ang kapalaran ni Mimo. Sa takot ay sinasantabi ng batang babae ang kanyang kawalang malay. Siya ay pumikit at pinatay ang nilalang at pagkatapos ng ritual ay inihayag ng pinuno ng grupo na may bagong miyembro, siya ay napaluhod at umiyak si Kabato at iniisip ang kanyang kaibigan na itinapon sa Wasteland of Discard. Ang mga alaala niya kay Mimo ay isang mabait at matulungin na bata at iniisip niya na patay na ito, sinisisi niya ang sarili sa walang nagawa at ganoon din, nagising si Aka na nasugatan mula sa suntok na tinanggap niya mula kay Vicious at pinagluluksa ni Sego ang kapalaran ng kanyang kaibigan. Kaso hindi tulad ni Kabato ay hinarap niya ang Diyosa upang gumawa ng aksyon. Nang harapin ay nagkukunwaring malungkot at umiyak ang Diyosa sa harap ng estudyante, sinasabing sinunod lang niya ang batas nila kaso iginiit na wala ng oras para sa luha, lalo na para kay Aka dahil habang siya'y natutulog ng nakaraang ilang araw, sumabak ang mga estudyante sa isang pagsubok upang patayin ang isang halimaw. Sa katunayan ay marami na ang nagpakita ng kawalan ng kakayahan at nadiskwalipika. Habang nagkukunwaring umiiyak ay sinabi ni Vicious na kinakailangan ng batas na kung saan ang mahina ay dapat alisin, galit na galit si Aka at hinamon ang mga pamamaraan ng Diyosa na sa pagkakataong ito ay tinanggal ang kanyang maskara at tumawa sa kapangahasan ng tao. Ayon sa kanya, ang mundo ay puno ng mga taong may mga walang batayang opinyon, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang mahina ay dapat itapon at dahil si Vicious ay nagtitiis lamang ng mga ranggo ng mga estudyante, si Aka ay nangakong tuparin ang kanyang tungkulin upang punuan ang mga hindi nakapasa sa pagsubok upang matigil ang mga itinatapon. Sa kabila ng panunuya ay tumugon si Vicious na inaasahan niya ang wala ng iba pa mula sa isang ranggong S, hiniabot ang kanyang kamay upang selyuhan ang napagkasunduan at sa wakas, sinabi ng nilalang na mataas ang kanyang expectation mula sa mga tao at nasigurado siyang alam na niya lalo na matapos ang pangakong kanyang ginawa. Habang natatapos ang pag-uusap at lumabas si Aka sa silid ni Vicious, ramdam pa rin niya ang lamig ng kanyang mga kamay at samantala ay tumatakbo sa kagubatan sa paligid ng Wasteland of Discard, isang misteryosong batang babae ang nagsisikap tumakas sa kanyang mga tagasunod. Kabilang sa kanila sina Maggot's Blade at ito ang Sword of God Ashura, ang kakaibang demonyong si Joban Singay at ito ang Super Force at si Zaraj Fard at ito ang Pangil. Magkakasama ang apat na ito na bumuo ng Sacred Watchers at hinahabol ang batang babae na tinatawag nilang Princess.
Habang nasasanay sa liwanag ng araw pagkatapos ng mahabang panahon, binuksan ni Mimo ang kanyang status menu at napansin na ang kanyang mana points ay higit na mataas kaysa sa karaniwan, hindi tulad ng iba pang stats niya. Kaso ang gusto niyang kumpirmahin ay kaya niyang mag-paralyze ng kahit anong bahagi ng katawan sa kanyang kagustuhan, bukod pa rito ay nakita niya na kaya rin niyang kanselahin ang lason o gawing hindi nakakamatay at gamit ang kaalamang ito. Binabalak niyang mag-eksperimento ng mga teknik sa ilang halimaw sa daan subalit una ay kailangan niya ng espada at isang kasama na magtatanggol sa harapan. Habang iniisip ito ay nakita ni Mimo ang isang grupo ng mga slime na sinusubukan na patayin ang isang mas maliit na slime, inisip ng tao na hindi kakayanin ng maliit na nilalang ang grupo, ngunit sa kanyang sorpresa ay nagawa nito at napalayas ang mga umaatake. Sa sandaling iyon ay nakialam ang batang lalaki at pinaparalisa at nilalason ang lahat ng slime, pagkatapos gawin iyon ay napansin niya na mula noon ay maaari niyang baguhin ang mga setting ng kasanayan upang gawing hindi nakakamatay ang lason. Halimbawa pagkatapos subukan ang lahat ng posibilidad na gusto niya, kinansela ni Mimo ang mga negatibong estado at pinakawalan ang mga slime kaso pinanatili itong paralisado at pagkatapos ay lumapit siya at humingi ng paumanhin sa hindi agad pagdating upang tumulong. Bagaman maganda ring makita ang maliit na slime na ipagtanggol ang sarili laban sa grupo ng mga umaatake. Sinabi ito na inayos ni Mimo ang kanyang mga gamit at hiniling ang mini slime ng good luck kaso sa halip na umalis ay sumunod at lumakad ito sa kanya at pagkaraan ng ilang hakbang, napansin ni Mimo ang presensya ng nilalang ngunit binaliwala ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nakikita ito, nagpumilit ang slime na kunin ang atensyon ng batang lalaki na pagkatapos ay napagtanto na ang slime ay hindi aalis sa kanyang tabi, marahil dahil tulad niya na isa ring nilalang na hindi nababagay saan man. Pabalik sa prinsesa, sa kabila ng kanyang pagtakas ay nararamdaman pa rin niya ang presensya ng Sacred Watchers at sa kanyang isipan, naghihintay ang mga Watchers na mapagod siya at iniisip niya na ganito ang paraan ng mga bayani sa pangangaso. Habang binabasa ang kompletong mga akda ng Forbidden Arts, natuklasan ni Ma'am Ori na ang slime ay maaaring magsilbing ikatlong mata sa kanyang likuran na maaaring maging napaka-useful sa mga ganitong pagkakataon, sa huli ang pakikipagkaibigan sa nilalang na ito ay kanyang naging tamang desisyon. Binalik ang kanyang focus sa pagbabasa at binasa niya ang paglalarawan ng isang forbidden art na nagtuturo kung paano palakasin ang mga slime. Pagkatapos ay inamin niya sa kanyang bagong kasama na siya ay nasa isang misyon ng paghihiganti at kung nais ng halimaw na magpatuloy sa tabi ng tao, kailangan nitong mag-adapt. Kung hindi ito sumasang-ayon ay kailangan nitong umalis ngayon at dahil hindi nagpakita ng pagtutol ang slime, pinangalanan ito ni Mimo na Piggy Marrow at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at nararamdaman ng prinsesa na papalapit na ang apat niyang mga tagasunod, napagtanto niyang hindi niya sila matatakasan kaya't gumamit siya ng mas intense na hakbang. Pagkatapos mabigkas ang incantation at gawin ang tamang mga galaw, tinawag niya ang spirit armor na kumapit sa kanyang katawan at pagkatapos ng teknik na ito, ang babae ay nakatayo ng matatag at naghihintay sa pagdating ng kanyang mga kaaway. Medyo malayo pa ay hinarap ng mga gwardya si Mimo at ininsulto siya ng may pangmamaliit. Iniutos ni Jeb na iwan ni Ma'am Ori ang anumang mahalagang gamit upang siya ay patawarin. Ngunit nais ni Maggots na subukan ang talim ng kanyang bagong espada sa isang tao na walang planong mag-iwan ng gamit kahit sino pa man ang magpasya. Pinagmadali nito ang lalaki dahil malamang na nawawala na ng lahat ng lakas ang prinsesa. Sinabi ni Ashera na mas mabilis ang pakikitungo sa mga lalaki na nagudyok kay Jeb na magmungkahi na magdala na lang ng magandang babae mula sa lungsod. Gayunpaman ay inamin ni Ashera na hindi na siya nasisiyahan matapos makatagpo ang prinsesa na nagbigay daan kay Zaraj upang putulin ang usapan, pinaalalahanan sila na sila ay binayaran upang magtrabaho. Sinubukan ni Maggots na subukan ang kanyang espada sa batang lalaki kaso pinaparalisa ni Mimo ang God Sword, sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ma'am Ori na gumagana ang kanyang mga kakayahan sa mga tao, maliban na lang sa Diyosa. Sa pagkasira ng kanyang sarili bilang isang walang kalaban-laban at desperado na bata, malamig na sinabi ni Mimo na ang mga lalaking ito sa kanyang harapan ay hindi kasing nakakatakot ng mga nilalang na hinarap niya sa mga guho ng discard, bagaman ang kanilang mali siya ay mas masahol pa kaysa sa mga halimaw at sa ibang salita, tinawag ni Mimo ang mga iyon na mga basura. Sumang-ayon si Piggy Marrow at ito ang kanyang slime, inamin ni Mimo sa kanyang slime na gusto niyang makita ang mga lalaking ito na mamatay. Sa huli ang pagnanais ng dugo ay dapat ring tumbasan ng dugo at ang puot ay tumbasan rin ng puot na tulad ng ginawa niya sa Soul Devourer.
Iniisip ang kanyang mga kamag-aral ay napagpasyahan ni Ma'am Ori na hindi niya alintana ang pagpatay sa mga tao, kaya't nilason niya ang 4 na miyembro ng Sacred Watchers at nagnakaw ng ilan sa kanilang mga gamit at naramdaman niya ang isa pang presensya na papalapit. Sa sandaling iyon ay tumigil ang Night Princess sa pagdama ng kanyang mga tagasunod at nagsimulang matakot na baka sila ay nagtatago, mas maingat na nakinig at naramdaman niya ang presensya ng isang tao at ang pakiramdam, bagaman hindi kasing lakas kaso labis rin itong nakakabagabag kaya't kahit ang mga espiritu ay natatakot dito. Biglang inihampas ng babae ang kanyang espada na halos matamaan si Piggy Marrow at habang sinunggaban ni Mimo ang pagkakataon upang paralisahin siya mula sa likod, bukod sa pagdama ng puot ng babae ay may naramdaman pang iba ang discarded hero na nagbigay interes sa kanya. Kaya't nais niyang makipag-usap ng kaunti upang linawin ang mga bagay-bagay at kahit na ang balak niya ay panatilihing immobilized ang babae upang maiwasan ang anumang panganib, tinanong ng prinsesa kung ano ang gusto niya at inamin ni Mimo na siya ay isang nawawalang dayuhan na nangangailangan ng tulong sa direksyon. Binanggit niya tungkol sa 4 na lalaki sa kagubatan at tinanong ni Mimo kung kaibigan ba niya ang mga ito, dahil naapektuhan ng paralysis ang bibig ng babae ay inalis ni Ma'am Ori ang paralysis upang makapagsalita ito ng maayos. Bago pa man ito magsalita ay humiling si Mimo na maintindihan ng babae ang kanyang kawalan ng tiwala dahil marami siyang pinagdaanan para makarating doon. Tinanong siya ng prinsesa kung ano ang ginawa niya sa 4 na lalaki at nang ibunyag ni Mimo na pinatay niya ang mga ito. Halos hindi makapaniwala ang babae na nag-iisa lamang hinarap ni Mimo ang Sacred Watchers. Kaya't tinanong niya kung may kasama ba si Mimo at inamin niya na may kasama siya kaso mas piniling huwag muna itong ihayag. Naramdaman ng prinsesa na walang kasinungalingan sa pahayag ng lalaki, kaya't nagpasya siyang sagutin ang anumang tanong ng tapat hanggat maaari. Sa paghanap ng kakaibang bagay na ipinapahayag ng babae, sinabi ni Mimo na hindi siya mukhang masamang tao pero tulad ng babae, hindi rin siya kumpiyansa na ihayag ang ilang bagay tungkol sa sarili at kaya't mas pinili niyang manatiling impersonal ang kanilang pag-uusap, iwasan ang mga katanungang mapanlinlang o nagbubunyag. Pumayag ang paralisadong babae at una sa lahat, sinabi niya na hindi sila nasa lugar ng Alan kundi nasa isang kagubatan sa timog ng kaharian ng Alza. Ginawa niya ang pahayag na ito dahil akala niya ang mga guho ng discard ay nasa Alan. Bukod dito ay tinanong niya ang babae kung may alam ito tungkol sa tekstong ipinakita niya, naniniwala ang babae na ito ay mula sa isang sinaunang script na hindi niya mabasa ngunit may kakilala siyang marunong, ang taong ito ay kilala bilang ang mangkukulam ng mga tubos at isang tao na may malawak na kaalaman sa mga ipinagbabawal sa mundong ito na itinuturing na mapanganib. Nakatira siya sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata, isang mapanganib na lugar sa gitna ng kontinenteng ito at sa malaking tulong na ibinigay ng babae. Kinilala ni Mimo ang kanyang pakiramdam ng karangalan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ay tiniyak niya na mawawala ang paralysis sa loob ng ilang minuto at nangako na ipagdarasal ang kanyang ligtas na paglalakbay. Umalis siya kasama si Piggy Marrow at sinasabihan ang slime na hindi niya intensyon na pumatay ng walang dahilan at ito'y ayon sa kanyang sariling mga patakaran. Bukod dito ay umaasa siya sa slime upang bantayan ang kanilang likuran sakaling umatake ang babae kapag siya ay nakalaya, samantala ay may ilang halimaw na naglaway sa malaking gantimpala para sa ulo ng isang natalo na paladin na prinsesa ng sinaunang lahi ng mga duwende, at ang kanyang pangalan ay Ashan. Isang araw makalipas sa tarangkahan ng probinsya na lungsod ng Mills ay lumitaw si Mimo na may suot na hood, sinusubukan na huwag magpansin at nang makita ng bantay na walang armas ang estranghero, tinanong niya kung isa ba itong bayaran na sundalo na tumutugon sa panawagan upang sakupin ang mga guho at kinumpirma niya ito. Dahil dito ay pinayagan siya ng bantay na makapasok dahil nais ng Marquis na makahanap ng maraming bayaran na sundalo hanggat maaari. Naghahanap siya ng matuluyan at nakatagpo siya ng isang inn at narinig na nagkakahalaga ito ng 2,000 makas bawat silid bawat gabi. Napansin ni Mimo na hindi maganda ang tingin ng attendant sa kanya kaya ipinaliwanag niya na mahaba at nakakapagod ang kanyang paglalakbay, hindi lang iyon ay inilabas niya ang perang katumbas ng halaga na gusto ng lalaki, at nagbago ang mood ng innkeeper at natuwa at tinanong ng innkeeper ang pangalan ng bisita at ipinakilala ni Mimo ang sarili bilang si Hattie Skull. Sa gabi ay naglalakad siya sa mga kalye at napansin na walang naghihinala sa mga estranghero. Ang lungsod ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na matagal nang hindi nararamdaman ng exiled hero at sa paligid niya,
ang mga kanto ay puno ng tipikal na mga tindahan ng isang medieval fantasy na lungsod sa kanluran pati na rin ang isang adventurer's guild. Ang bisita ay naghahanap ng mga mahika na gamit na mabibili kaso bago iyon, kumain muna siya pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay at nasasarapan siya sa pagkain pagkatapos ng kakulangan niya ng pagkain sa guho ng discard. Ang pagkaing bagaman tila minamadali lang na niluto ay ang pinakamahusay na natikman niya sa mahabang panahon. Sa katabing mesa, ang mga lalaki ay umiinom at nagkakasiyahan at ang mataas na espiritu ng mga ito ay nagpapadali sa estranghero na mag-espia sa mga tsismis sa rehiyon. Di nagtagal ay nagsimulang magtalo ang mga lasing na lalaki tungkol sa pinakamakapangyarihang hukbo sa kontinente. Sa gitna ng mga kabalyero at halimaw na naglilibot sa rehiyon, pinag-usapan nila ang brigada na pinamumunuan ng gwapong baliw na Emperor Falcon Doin na kilala sa pagiging invincible at bukod sa kanila, ang kaharian ng Magmor sa Hilaga ay tahanan ng Order of the White Wool. Mayroon ding Sacred Order of Purging mula sa Yamato sa kanluran at ang kaharian ng Oza mismo kung saan sila naroon na may Order of Monster Hunters, subalit sa lahat ng nabanggit ay kinikilala nilang ang pinakamalakas na puwersa sa kontinente ay ang Black Dragon Knights ng Boss Empire, na nagpatalsik sa banal na imperyo. Narinig nila na ang kanilang 5 dragons lamang ang humarap sa isang buong hukbo, sa kanilang mga miyembro ay kasama ang pinakamalakas na tao at ang Hero Hunter at matapos natandaan ang lahat ng impormasyon at pagbalik ni Mimo sa kanyang silid, binigyan niya ng pagkain ang slime. Agad siyang nagtuon sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang, isinaalang-alang na ang prioridad ay makahanap ng taong makakabasa ng Scroll of Forbidden Magic at ang babaeng nasa kagubatan ay nagbanggit ng Witch of Tubuz, na naninirahan sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata. Bukod dito ay kailangan niyang humanap ng paraan upang mapalakas si Pigumaro na tulad ng nababasa niya sa isa sa mga spell mula sa Book of Forbidden Arts. Habang binabasa ang aklat ay natuklasan niyang kailangan niyang lumikha ng enhancement gamit ang powder na buto mula sa isang Skeleton King, at ang halimaw na ito ay naninirahan sa ruin ng Mills. Kinabukasan si Cred Harley ay sumasalubong sa mga bayaran na mga sundalo na voluntaryong sinasakop ang dungeon na tinaguriang Nor ng mga naninirahan. Ipinahayag ng Marquis ng probinsya na may bagong palapag na natuklasan sa ruin ng Mills at ang kanilang misyon ay tuklasin ang palapag na ito upang hanapin ang Dragon Age Chalice. Ang sinumang magdadala ng relic na ito ay gagantimpalaan ng 300 gintong barya, bukod pa rito ang sinumang magdadala ng anumang kayamanan mula roon basta't ayaw nilang panatilihin ang bagay para sa kanilang sarili ay babayaran din. Narinig ito ni Mimo at napagtanto niyang makukuha niya ang bone powder na kailangan niya. Matapos ang anunsyo, nagsimula ang proseso ng pagpaparehistro at 2 linya ang nabuo upang marehistro ang mga bayaran na sundalo para sa misyon at sa linya na katabi niya. Napansin ni Mimo ang isang lalaking nagngangalang Monk Dretty na nanghaharas ng isang babae, nangungulit dito sa napaka-intrusibong paraan. Kahit kalmado ang babae ay tinanong niya kung ano ang gusto ng lalaki at nagbiro ito na may kapareho siyang ugali ng paladin na si Ceres Ashrain. Lahat ng nasa paligid ay biglang natahimik sa pagbanggit sa prinsesa ng Ni Empire dahil isa siyang pampublikong tao, na napapaligiran ng mga alamat at may patong na gantimpala sa kanyang ulo. Nagyayabang si Dretty na nakita na niya ang Night Princess at sinabi niyang napakaganda nito, ngunit sa kabila ng pag-invite sa dalaga para maghapunan ay agad siya na tinanggihan ng marubdob ng noble at ngayon alam na nila kung bakit. Determinado siyang ilantad ang prinsesa sa kanyang isipan dahil tiyak niyang ang nasa harapan niya ay walang iba kundi si Ceres Ashen, dahil sa hindi niya malilimutan ang kakaibang hugis ng kanyang dibdib. Itinanggi ng babae ang akusasyon kaya hinatak ng lalaki ang kanyang hood upang ipakita ang kanyang mga tainga ng elf na magpapatunay na siya ang prinsesa, ngunit nagulat siya nang makita na ito ay mga karaniwang tainga ng tao at sa harap ng pangyayaring ito ay ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Mist, na nag-iwan kay Dretty ng kahihiyan sa harap ng lahat dahil sa palabas na ginawa niya para sa wala. Matapos magparehistro, naghanap si Mimo ng tindahan upang bumili ng mga kinakailangang supply para sa ekspedisyon at biglang lumakad sa tabi niya ang babaeng nagpakilala bilang Mist, na may hindi matitinag na pagnanais na ipakita ang kanyang cleavage kahit na nakasuot siya ng cloak upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Mist ay nakipag-usap sa estranghero at pinayuhan niya siyang mag-ingat dahil laging may mga hangal na mga bully tulad ng baliw na lalaki kanina. Dagdag pa rito ay plano niyang bayaran ang babae upang ipakita sa kanya ang mga tunay na mahalagang bagay dahil natatakot siyang maisahan ng mga mangangalakal sapagkat siya ay isang dayuhan.
Dahil nangangailangan siya ng pondo para sa isang paglalakbay ay hindi tumanggi ang babae sa pera at nang magkasundo, nagkamayan ang dalawa at inulit ang kanilang mga pekeng pangalan, na iginiit ni Hadeskull na hindi niya tunay na pangalan kaso wala nang dapat na idagdag pa sa mga detalye. Di nagtagal ay naglibot ang dalawa sa lungsod upang hanapin ang mga kailangan ng lalaki at sa pagtatapos ng tulong, nagbigay siya ng malaking bayad sa kanyang kasama dahil ayon sa kanya, 3 pilak na barya ang kanyang natipid dahil sa tulong ng babae. Higit pa ito sa inaasahan ni Mist kaso dahil sa pangangailangan ay masaya niyang tinanggap ang gantimpala at pagkatapos nito, naghanda siyang umalis kaso halos bumagsak siya mula sa hindi pagtulog ng ilang araw at sa pagkahiya. Nagpaalam siya sa lalaki at nagmamadaling umalis. Lumabas si Pigumaro at tinanong kung ano ang susunod kahit ito'y hindi nagsasalita at inihayag ni Mimo na panahon na upang pumunta sa Mills Ruin. Ilang oras pagkatapos ay nasa kalagitnaan ng ekspedisyon at narinig niya ang ingay ng mga bayaran na sundalo na nakatagpo ng isang maliit na demonyong toro, isang mas maliit na bersyon ng Minotaur mula sa Discard Ruin. Habang umaakyat ang halimaw sa hagdan ay pinaparalisa niya ito at nilason ito ni Mimo at mabilis na sinaksak ng kanyang dagger ang balat ng hayop, natuklasan niyang hindi ito kasing tibay ng mga nilalang na hinarap niya sa Discard Ruin. Nang marinig ang mga hakbang ay nagtago si Mimo sa likod ng pader at ang mga bayaran na sundalo na tumakas ay tumawag ng mas malakas na kasama upang harapin ang demonyong toro. Gayunpaman ay nakita ng lalaki na patay na ang halimaw at inisip ng tatlo na ang isang saksak na sugat ang sanhi ng pagkamatay nito. Habang nagpatuloy sa kanyang landas, hindi nakaramdam ng banta si Mimo mula sa mga halimaw at hindi rin sila nagbigay ng maraming karanasan dahil masyadong mahina ang mga ito para sa kanya, kaya't nagdesisyon siyang mapabilis ang kanyang lakad at makarating sa mas mahirap na mga antas. Sa isang lugar ay binabayaran ni Monk Dretty ang 2 bayaran na sundalo upang pagsisihan ng babae na ipinahiya siya sa harap ng maraming tao, dahil sa puot ang simpleng kaalaman na ang babaeng iyon ay umiiral ay nag-uudyok kay Dretty na gustong bunutin ang kanyang sariling mga ngipin. Hindi siya makakatulog ng payapa hanggat hindi niya nakikita ang mukha ng isang hambog na babae na masira sa kawalan ng pag-asa, pagkatapos patayin ang babae ay plano niyang gawing pagkain ang kanyang mga labi. Ang paglalarawan ay napakaliteral na natakot ang mga lalaking inutusan, ngunit hindi nila iniintindi kung ano ang mangyayari sa babae basta't magkakaroon muna sila ng kasiyahan. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Mimo at sinabi na ang tatlo ay wala ng pag-asa. Siyempre ay nagalit ang grupo at naglabas ng kanilang mga armas kaya't nilumpo ni Mimo ang tatlo at tinanong kung balak nilang patayin ang isang tao gamit ang mga iyon. Ang nakakatakot na bahagi niya ay nagbigay ng pagnanais sa kanya na magsuka at marahil dahil naalala niya ang kanyang mga magulang, sa alaala niyang ito ay lalo pang uminit ang kanyang dugo at nilason ang mga bayaran na sundalo. Pagkatapos gawin iyon ay inamin niyang mas mabuting pumatay ng mga parasitiko tulad nila kaysa makakita ng pera sa lupa. Habang naghihingalo sa lason ay nangako si Dretty na hindi niya ito makakalimutan, kaya tumawa si Mimo dahil ang alaala ay isang bagay na hindi na magkakaroon ang tatlo. Sa dumarating na mga halimaw sa sulok na iyon, iniwan ng inaakalang bayani ang mga bayaran na sundalo at ipinakita kung sino talaga ang magiging pagkain ng halimaw sa huli at ilang sandali pa, inisip ni Mimo na malapit na siya sa bagong palapag kaya nagdesisyon siyang magpahinga muna bago bumaba. Matapos matulog ng 3 oras, nagpasalamat siya kay Pigumaro sa pagbabantay at ipinagpatuloy ang paglalakbay at pagbukas ng isa sa mga pintuan ng guho. Nakatagpo niya ang Sub-Tigers, isang grupo na nagbabala na may kakaibang nangyayari sa guho. Ipinunto ng vice captain ng grupo na ang mga halimaw ay lumilitaw na patay sa kakaibang paraan at walang makakapagsabi ng sanhi ng kanilang pagkamatay, ang tanging nakikita ay ang kanilang balat ay nagiging maputlang maputi. Ang kapitan ng Saber Tigers na si Lily ay nagdagdag na kahit ang malalakas na halimaw ay dumaraan din sa ganitong kondisyon. Dahil pinahahalagahan niya ang kanyang mga kasapi, nagpa siya ang pinuno na itigil ang ekspedisyon upang maiwasan na mailagay ang sinuman sa panganib at nais niyang malaman kung gusto ng binata na umalis kasama ang iba. Nagkunwaring hindi ito alintana at nagdesisyon si Mimo na manatili at iniisip na kapag kumalat ang balitang ito ay magiging maganda ito para sa kanya, dahil magdudulot ito ng mas kaunting kompetisyon para sa kanyang hinahanap. Nang buksan niya ang susunod na pinto, hindi niya natagpuan ang eksaktong hinahanap niya kaso nakita niya ang Dragon Chalice at ito'y isang malaking tuklas at alam ni Mimo na isang tagahanga ng Japanese fiction, na mabubuhay ang gargoyle sa likod niya kapag hinawakan niya ang relic.
Kaya't nilumpo at nilason niya ang halimaw bago pa ito magising at pagkatapos gawin ito, kinuha niya ang artifact at nakita niyang bumagsak ang leeg ng halimaw mula sa natitirang bahagi ng katawan nito. Di nagtagal ay dumating si Mist sa silid at iniisip na siya ang unang makakarating doon at inalok ng lalaki ang chalice sa kanya dahil hindi ito ang hinahanap niya. Hindi makapaniwala si Mist at tinanong kung ano ang gusto ng lalaki kapalit nito at sa pag-aalok ng sarcasm, sinabi ni Mimo na si Hattie Skull ay nagtatrabaho lamang upang makita ang mga ngiti ng magagandang babae sa Mills. Hindi siya pinaniwalaan ng babae kaya't tumigil siya sa pagbibiro at inihayag na siya ay naroon para sa isang halimaw sa pinakalalim na palapag ng ruin na natuklasan. Hindi nais na tanggapin ang chalice ng libre, inalok ni Mist ang kanyang tulong at nakikita ni Mimo na hindi nagpapakita ng kahinaan ang babae at tinanggap niya ito, subalit sa kondisyong walang magtatanong ng personal na tanong sa isa't isa. Sa ibaba ay pinatunayan ni Mist sa pamamagitan ng kanyang espada na hindi siya magiging pabigat sa exiled hero. Bukod dito nang tanungin siya ni Mimo tungkol sa paksa ay inihayag niya na ang mga halimaw na may gintong mata ay nagbibigay ng napakalaking dami ng XP, at ito ang pangunahing paraan ng mga bayani upang tumaas ang antas dahil ang pagpatay sa ibang tao ay hindi nagbibigay ng karanasan. Dahil dito ay naintindihan ni Mimo kung bakit wala siyang nakuha ng patayin niya ang mga Sacred Watchers. Ayon kay Mist ang ilang mga halimaw na may gintong mata ay maaari pang magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao at ayon sa alamat, ang Demon King ay naglalabas ng enerhiya na kilala bilang Demon King's Essence at ang mga halimaw na naiimpluwensyahan ng enerhiyang ito ay nagkakaroon ng gintong mata. Naiisip ni Mimo ang gintong aura sa paligid nila at pagbukas nila ng susunod na pinto, ipinahiwatig ni Pigumaro na nais niyang makilala ang dalaga kaya't formal na ipinakilala ng binata ang dalawa. Nagpa siya ang grupo na magpahinga at agad na pinapatulog ni Mimo si Mist gamit ang kanyang spell upang makapagpahinga siya ng kaunti. Sa kanyang pamamahinga ay inihayag ng babae ang kanyang tainga ng elf, ipinapakita na siya nga si Sirs Ashen at samantala ay natagpuan ng Black Dragon Knights ang mga Sacred Watchers na patay nang walang anumang senyales ng agresyon, si Sivet Gartland at ito ang pinakamalakas sa sangkatauhan, ay ipinagpalagay na ito ay gawa ng Night Princess gamit ang kanyang spirit armor. Nagising ang babae nang hindi alam kung paano siya nakatulog at mukhang gustong ma-alert ni Piggy ang kanyang master sa isang bagay. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang matagpuan nila ang isang silid kung saan naniniwala si Mimo na wala ang kanyang boss. Gayunpaman, nang marinig ang tunog ng pagbagsak ay tumakbo sila palayo at ibinunyag na ang Skeleton King ay lumitaw patungo sa ibabaw. Alam nilang ito ay isang mabigat na kalaban kaya't nagdoble sila ng kanilang atensyon at alam niya na ang halimaw at alam niyang kailangang sirain ang pilak na bahagi sa ilalim ng bibig nito. Gayunpaman ay itinuro ng prinsesa na kahit ang mga saber tiger ay hindi kayang harapin ang kalaban na ito kaya't kailangan ng pag-iingat. Sinusuri ang nilalang at naniniwala si Mimo na siya ang totoong banta dito at sa kanyang unang galaw, inihayag ng prinsesa na gagamit siya ng mahika upang palakasin ang kanyang pisikal na kakayahan at lumikha ng eksklusibong mga sandata. Ngunit dahil gusto niyang panatilihin itong lihim, hiniling niya kay Mimo na huwag itong ipagkalat kahit kanino at bukod dito, humingi siya ng paumanhin kung hindi niya maprotektahan si Mimo mula sa kalaban na ito dahil hindi niya alam ang totoong lakas nito. Kaya't gusto niyang ipatakas ang bata kung kinakailangan at sa kabila ng lahat ay pinaparalisa at nilason ni Mimo ang Skeleton King ng madali, na ikinagulat ng babae matapos talunin ang halimaw ay tuwang-tuwa si Mimo na nahanap ang hinahanap niya, ang bone powder mula sa halimaw na ito na nagpapalakas sa pisikal na kakayahan ni Piggy Marrow. Tinanong ng prinsesa kung ito ang hinahanap ng bata kaso itinago ito ni Mimo at sinabing sasagutin niya ang lahat ng tanong mamaya. Pagkatapos ay itinuro ni Piggy Marrow ang isang direksyon kaya pumunta doon si Mimo at natagpuan ang isang kakaibang bagay na nagniningning, tulad ng isang mahiwagang tela o kung ano man sa loob nito. May itlog doon na gustong iuwi ni Piggy Marrow kaya tinulungan siya ng tao kahit hindi alam kung ano iyon, samantala sa ibang bahagi ng dungeon ay tinutugis ng mga Skeleton Knight ang mga mercenaryo na tumatakbo para sa kanilang buhay, sinubukan ng isa sa mga mandirigma na talunin ang mga halimaw ngunit nabigo. Umiiyak si Sakura dahil nawala ang kanyang kamay sa laban habang inililigtas siya ng isang kaibigan na umaasang mapapagaling ng Diyosa ang malubhang sugat. Sa unahan ay hindi nakaramdam ng sapat na kumpiyansa si Aka na lumaban kaya't si Shago ang sumugod at nagbigay ng Scarlet Punch Shot na nagbasag sa unang kalansay.
Sa likod ni Kira ay ginamit ni Tokuto ang kanyang sikat na Dragon Explosion upang tuluyang tapusin ang problema. Matapos gawin iyon ay inamin ng bata na hinarap niya ang mabibigat na kalaban ngunit mas malakas siya at nagtagumpay. Naabot niya ang level 24 at sa labas ng dungeon ay ipinakita ni Ash ang Dragon Eye Chalice, na nag-iwan ng mga tao sa paligid niya na humahanga at malayo sa karamihan. Tinapos ni Mimo ang kanyang gawain sa mga guho ng Mills. Tumakbo si Ceres patungo sa kanya at sinabi na magkakaroon ng pagtitipon kinabukasan kung saan tatanggap siya ng gantimpala kaya magpapalipas siya ng gabi sa bayan. Dahil libre ang prinsesa ay hiningi ni Mimo ang isang pribadong pag-uusap sa kanyang silid alas 8 ng gabi. Nagulat ang prinsesa sa pagiging diretso ng bata sa pag-aayos ng pulong, ngunit pumayag siya at bago umalis si Mimo ay nagpasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa pagkuha ng chalice. Pagkatapos bago pa man dumating ang prinsesa ay gumawa ang bata ng matagal ng inaasahang solusyon para sa pagpapalakas ng halimaw. Dumating si Ceres sa eksaktong oras at sa simula ng pag-uusap ay isiniwalat ni Mimo na nais niyang upahan ang paladin bilang bodyguard. Nauunawaan niyang maaaring gustuhin ng prinsesa na gamitin ang perang makukuha mula sa chalice upang maglakbay o gawin ang ibang bagay. Binanggit ni Memo ang Dragon Eye Chalice upang ipaalala sa prinsesa na tinulungan niya ito sa buong proseso at bilang paraan upang maramdaman niyang napipilitan itong tanggapin ang kanyang alok. Alam ni Memo na ito ay medyo unfair kaso hindi siya nag-aalala at ang kanyang layunin ay hanapin ang Tabu Witch sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata, kaya't mas magiging ligtas siya kung may kasamang bihasang mandirigma sa kanyang misyon. Inihayag ni Ceres na magiging maginhawa para sa kanya ang paglalakbay sa ganitong daan dahil kailangan niyang makarating sa Duchy ng Yamato, ngunit dahil nagdadalawang isip pa rin ang babae at sinabi ni Mimo na maglaan siya ng oras para pag-isipan ang alok ng hindi nagmamadali, pagkatapos ay inamin ni Mimo na alam niya ang tunay na pangalan nito at ito pala ay si Sir Ashan. Binanggit rin niya na pinatulog niya ito sa mga guho ng Mills gamit ang isang spell, dahil alam niyang mahihirapan ang elf na makatulog habang nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan nito. Matagal nang hindi natutulog ang elf kaya't naisip niya na mas makabubuti na bigyan siya ng pahinga kahit walang pahintulot. Dito inihayag ni Ceres na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga espirito upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, kapalit nito ay kailangan niyang isuko ang kanyang kagustuhang matulog, sa madaling salita ay kailangan niyang manatiling nagigising upang manatili ang epekto. Bukod dito ay hinahabol siya ng mga banal na tagapagbantay dahil nahuli siya ng hindi handa at nadiskubre nilang siya ang paladin ng imperyo. Ngayong patay na silang lahat ay nagpasalamat siyang muli sa tao at ibinunyag ang kanyang mahahabang tainga ng elf. Nang makita ni Memo na itinigil ng babae ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, inisip niyang nagtitiwala ito sa kanya at kinumpirma niya ito at kaya't bilang pagbawi, hinihayag ng lalaki ang kanyang tunay na pangalan kaso hiniling na huwag ipagkalat kahit kanino. Bilang kapalit, hindi rin niya ipagsasabi na siya ay talagang ang prinsesa at nagkamayan sila at sinelyuhan ang kasunduan na magkasama silang maglakbay. Pagkatapos ay binigyan ni Memo si Ceres ng isang asol na bato ng mahika bilang bayad para sa bagong bodyguard. Hindi makapaniwala si Ceres dahil ito'y isang Blue Dragon Gem at hindi alam ni Memo na mahalaga ang bagay na iyon. Kaya't tinanong niya kung ito'y mahalaga at ipinaliwanag ni Ceres na ang mga batong ito ay nabubuo sa loob ng mga alamat na blue-eyed dragons at napakabihira. Ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa Dragon Eye Chalice. Hindi maintindihan ni Ceres kung paano maaaring basta na lang ibigay ni Memo ang ganitong kahalaga na bagay. Sa pag-iisip ng reaksyon ng prinsesa ay naisip ng lalaki na masyado siyang mabait para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman ay pinagtibay niya na ang bato ay pag-aari ni Ceres at kung ayaw niya ito ay maaari niya itong itapon, kaya tumigil na sa pagtatalo ang prinsesa at nagpasya na itago ang kanyang bayad at hiniling ni Memo na tawagin pa rin siyang Hattie Skull at tatawagan niya si Ceres bilang si Mist. Napansin ni Ceres na kaunti pa lang ang alam ng kanyang kasama sa paglalakbay tungkol sa kanya kaya't balak niyang magbahagi ng higit pa tungkol sa sarili niya. Ngunit hindi interesado si Memo sa nakaraan ng prinsesa at ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagkakaroon ng isang mahalagang bodyguard sa kanyang tabi. Pinasalamatan ni Ceres ang kanyang amo sa kabutihan nito at sinabi ni Memo na siya nga ay isang cool na tao. Matapos ang pulong at habang naliligo ay nagmuni-muni ang prinsesa na dapat ay nilinis muna niya ang sarili bago makikipagkita kay Lord Toray. Nang sinabi ni Ma'am Ori na ayaw niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ng prinsesa,
Naniwala si Ceres tulad ng kanyang paniniwala sa prinsesa at sa madaling araw, nagkita sila sa isang tavern para mag-agahan at dalawang lalaki sa kabilang mesa ang nagkasala sa babae sa pagsasabing isang bayaran na sundalo na ang nahuli sa kanya. Isang lalaki ang nagkomento na nakita siya na lumabas ng kwarto ng lalaki na katabi niya kahit na siya ay kasali sa pag-uusap. Sinabi ni Memo sa babae na huwag pansinin ang mga sinasabi ng mga lalaki kaya't sinabi niyang si Lord Hattiskull ay napaka-mature at upang ma-distract siya, tinanong niya si Ceres kung narinig na niya ang tungkol sa ipinagbabawal na mahika. Nang sumang-ayon si Ceres ay napansin ni Memo na palaging hinahawakan ni Ceres ang kanyang dibdib habang nagsasalita. Ipinaliwanag ni Ceres na ang mga mahika na ito ay mga sinaunang spell na ipinagbawal ng Diyosa sa pamamagitan ng kautusan. Nang marinig ito ay inisip ni Memo na ipinagbabawal ni Vicious ang mga spell na ito dahil sa kanilang panganib. Matapos ang agahan ay ipinaalam ng elf kay Ma'am Ori na nakatakda na ngayon ang pagtitipon kaya umalis siya upang tanggapin ang kanyang gantimpala at sinabi niyang babalik siya bago magtanghali. Sa ilalim ng pseudonym na Hadeskull, ang bayani na inabandona ng Diyosa ng mundong ito ay patuloy na naglakbay ng mag-isa hanggang sa bumalik si Ceres, matapos ang mga araw na kasama ang prinsesa. Sa wakas ay may oras si Memo upang magtuon sa kanyang trabaho tulad ng pagpapabuti kay Piggy Marrow. Sa pagtitipon ay nakikinig si Ashan kay Cred Hurley na isang Marcus ng Mills, na nagpapasalamat sa lahat ng bisita para sa kanilang presensya at inihayag na nagdala siya ng isang wizard na espesyalista sa pagwasak ng mga ilusyon upang patunayan ang pagiging tunay ng Dragon Eye Chalice. Pagpasok sa bulwagan ay may nakakatakot na hitsura ang sorcerer at napalunok si Ceres nang makita ang malamig at kakaibang ekspresyon nito. Samantala ay binabantayan ni Memo ang oras habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang bodyguard. Sa Alien Castle ang punong tanggapan ng mga bayani ng mundong ito ay tinanong ni Akka kung ayos lang si Sakura, at tiniyak ng Diyosa na si Vicious na muling ididikit ang kanyang kamay sa pamamagitan ng paggagamot kaso ipinapaalala niya na hindi niya ito magagawa para sa lahat. Si Sakura ay kabilang sa Rango B at iyon ang tanging dahilan kung bakit magkakaroon siya ng pribilehiyong ito. Pagkatapos ay tinanong ni Vicious si Akka kung sasama siya sa grupo ni Kira at sinabi ng babae na hindi siya makakasundo ng maayos kay Kira, ngunit ito ang dahilan kung bakit binanggit ng entidad. Ayon kay Vicious na nagdudulot si Akka ng kaguluhan sa harmony ng Class 2 dahil sa kanyang pagiging makasarili, pilit na ipinagtatanggol ni Akka ang sarili laban sa paratang kaya't hiniling ni Vicious na kumalma siya. Sinasabing maaaring isang hindi makatarungang tsismis lang ito ng ilang kaklase. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang Diyosa at sinisi ang sarili, patuloy na humingi ng paumanhin si Akka ngunit inulit na hindi magandang ideya ang pagsama sa grupo ni Kira. Ipinahiwatig ni Vicious na ang desisyong ito ay katulad ng pagtalikod sa isang taong nangangailangan ng tulong. Ang sagot ni Akka ay ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang bayani ng klase sa kanyang sariling paraan, kaya't ipinasa ni Vicious ang lahat ng estudyanteng hindi pumasa sa pagsusulit kay Akka, na nangangahulugang siya ang magiging responsable sa kanilang lahat. Kung tatanggihan pa ito ni Akka ay binanggit ng entidad na wala siyang ibang magagawa kundi ang patayin silang lahat dahil nakatanggap siya ng royal decree na mahigpit na sundin ang mga patakaran, walang ibang opsyon ay tinanggap ng bayani ang alok at nang makaalis na siya, sa wakas ipinakita ni Vicious ang lahat ng kanyang galit sa batang babae. Patuloy na binabantayan ni Memo ang oras at iniisip na maaaring may nangyari kay Ceres kaya't tinanong niya ang opinyon ni Piggy Marrow. Kung sisiga ito ng 2 beses ay iniisip niyang iniwan siya, ngunit kung sisiga lang ito ng 1 beses ay iniisip niyang hindi siya iniwan. Nang 1 beses lang sumigaw si Piggy Marrow ay sumang-ayon si Memo na nasa parehong pahina sila at ang natitira na lang ay ang magtiwala na hindi siya iniwan ni Ceres dahil wala siyang dahilan para gawin iyon. Habang naglalakad ay narinig ni Memo ang mga tao sa kalye na nagsasabing ang babaeng nakahanap ng chalice ay ang prinsesa na tumakas at nagtago sa Dark Forest habang hinahabol ng Black Dragon Knights. Totoo ang mga salita ng lalaki dahil tumakbo si Ceres patungo sa kagubatan habang inaatake siya ng mga nakasakay na lalaki. Matapos pangibabawan ang kanyang espada ay tinalo niya ang unang kalaban at pagkatapos, ang pangalawa ay bumagsak sa kanyang espada kahit nasirain ang kanyang ilusyon na labis na nakakaapekto sa kanyang espiritual na enerhiya. Pinatay nito ang ikatlong kalaban, pagkatapos ay hinarap ni Ceres si Gizen at ito ang bise-kapitan ng pangkat na pinamumunuan ni Sir Orban ng Five Dragon. Hindi niya magamit ang kanyang spirit garment kaya't kailangang magtiwala siya sa mga available na espiritu.
Ipinahayag ng mayabang na opisyal na may lihim na utos ang pangkat ni Orban at nais siyang patayin, ngunit bago ito mangyari ay balak niyang ipakita sa elf kung ano ang pakiramdam ng makipag-ugnayan sa isang lalaki bago siya ipadala sa kabilang buhay. Sa pagkakataong iyon ay dumating si Memo sa tamang oras at pinapatulog si Gizan matapos siyang paralisahin at lasunin. Napag-alaman niya na siya rin ay hahabulin kung patuloy siyang makakasama kay Ceres, kaya't nais ni Ceres na putulin ang kanilang kasunduan at sa halip na tumakas ay ibinigay ni Memo ang lahat ng kanyang mga Blue Dragon Gems sa prinsesa upang hindi siya mawalan ng mapagkukunan. Sa huli ay hiniling niya kay Ceres na tanggalin ang kanyang damit na ikinabigla ng babae. Buti na lang at ipinaliwanag niya na kailangan niyang magpalit ng damit upang hindi siya makilala ng mga tao. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipag-usap siya sa isang Forbidden Witch upang maghanap ng masilungan, kaso wala pang nakakaalam kung saan ito nakatira. Dahil papunta rin siya doon ay maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang kasunduan. Nang tanungin niya kung bakit siya gagawa ng ganoon para sa kanya, ipinaliwanag niya na pinaalalahanan siya nito ng kanyang tiyahin na may parehong ugali. Pagkatapos talunin ni Mimo ang paralisadong dragon ay tumungo siya sa kabalyero at pinakawalan ang ulo nito. Ipinilit ng lalaki na hindi siya makakatakas dito kaya tinanong niya kung sino nga ba ang gustong pumatay sa kanya. Natuwa ang kabalyero na sirain ang araw niya sa pagsasabi ng katotohanan nang biglang sinabi ni Mimo sa babae na yumukod habang isang espada ang lumilipad na malapit sa kanila. Nasa likod nila ang 5 itim na Dragon Knights na pinamumunuan ng pinakamalakas na tao sa sangkatauhan at ito si Civet. Nang makita ito ni Mimo ay pinagpawisan siya dahil alam niyang ang puting buhok ni Go na halo-halong pula ng mata ni Itachi, ay nangangahulugang tapos na sila. Nang bumaba sila, napansin ni Mimo na nawawala ang isa sa kanilang mga miyembro at nakipag-usap si Civet sa kanyang kasamahan at ipinahayag na ang taong gustong patayin ang babae ay isang matandang tao na tinatawag na Orta. Ayon sa kanya ay pinalaya niya ito noong una ngunit ang pag-iisip na may ibang taong nag-aararo sa kanyang bukirin ay hindi niya matiis, kaya't gusto niyang patayin ito. Hindi makapaniwala si Ceres sa kanyang naririnig, ngunit binaliwala siya ni Civet at nag-focus sa katotohanan na ang Headless Dragon man ay wala ng silbi. Nag-usap ang Dragon Knights tungkol sa kung ano ang gagawin kay Ceres dahil iniwan ito ni Ortiz sa kanilang mga kamay. Isa sa mga lalaki ang nagmungkahing na gamitin siya sa isang paraan na parang isang unholy communion, ngunit pinaalalahanan siya ng isa pang kasamahan na kailangan nilang ibalik ang kanyang bangkay ng buo. Hinugot ni Ceres ang kanyang espada upang harapin ang kanilang paratang subalit binanggit sa kanya ng lalaki na mas gusto ng matanda ang kanyang katawan na patay na. Bigla siyang binigyan ni Civet ng karapatang makipag-duel at kung siya'y mananalo, bibigyan siya ng pagkakataong mabuhay at binalaan ni Black Set ang mga ito na ang ultimate weapon ni Ceres ay kilala na, ngunit biglang sinabi ni Civet na nawala na siya ng interes sa paglalaro kay Ceres at ngayon ay interesado na siya sa batang kasama nito. Alam ni Mimo na isang maling galaw lang ay maaaring magtapos sa kanya, dahil mas nakakatakot pa si Civet kaysa sa Soul Leader at wala na silang pagkakataong magkamali. Gayunpaman ay nahanap pa rin ni Mimo ang sarili niyang ngumiti at naglalakad paharap at humingi ng isang pag-uusap. Nagpakilala siya kaso alam ni Civet na ito ay isang alias lamang at nagtaka kung bakit kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong ni Nick Fury kung bakit sinasayang ni Civet ang oras niya sa isang walang kwentang tao, kaya't itinuro ni Civet na hindi man lang natakot si Mimo at naghahanap lamang ito ng pagkakataon upang umatake, kahit na alam niyang maaari siyang mataga anumang sandali. Patuloy pa rin siyang ngumiti ng parang baliw at sa kanyang isipan, pinuri ni Memo si Civet sa pagiging matalino sa kalye, kaya't tinanong niya si Civet kung totoo bang naghahanap siya ng isang kalaban na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Nang sabihin ni Civet na oo, itinuro ni Memo ang presensya ng mga makapangyarihang nilalang tulad ng Diyosa at ipinaliwanag ni Civet na ang kanyang lupain ay may kasunduan sa Diyosa. Ngunit mataas ang pag-asa niya sa mga bayani na tinawag nito na mabilis na magpapalakas ng kanilang kakayahan. Napansin ni Mimo kung gaano katiwala si Civet sa kanyang sarili, marahil ay masyadong tiwala para sa kanyang sariling kabutihan at binanggit ni Civet sa babae na ihahatid niya ang ulo nito sa kanyang mga tao, ngunit nang subukang tumutol si Ceres ay ipinaalam nila sa kanya na siya ang dahilan kung bakit sinakop ang kanyang lupain at hiningi ito ng kanilang Diyosa. Ngunit tumanggi ang matandang Diesa at ipinagmalaki ni Civet na gustong-gusto niyang makita ang kanyang mga biktima na nagpupumiglas laban sa kanya,
kaya't naisip ni Mimo ang isang plano upang malalampasan siya at humakbang si Mimo paharap at nag-alok na maging kalaban na makakapagbanta sa buhay ni Seaweed na lalong nagpapalaki ng interes nito. Pagkatapos ay pinapaalala ni Mimo kay Seaweed ang mga bayani na mabilis na nagpapalakas at isiniwalat na siya ay isa sa kanila. Lahat ng mga kabalyero kabilang si Cyrus ay nagulat, ngunit si Seaweed ay na-excite dahil nagiging malinaw na ang lahat para sa kanya. Tinanong ni Seaweed kung ano ang ginagawa ni Mimo sa lugar na iyon kaya't ipinaliwanag niya na pinayagan siya ng Diyosa na kumilos ng malaya dahil iba siya sa iba pang mga bayani. Nang tanungin niya kung bakit siya kikilos kasama ang iba pang mga bayani, sinabi ni Mimo na siya ay nasa ibang level na teknikal na hindi naman kasinungalingan. Nakita ni Seaweed na interesante na maging espesyal pa rin siya sa mata ng Diyosa, kaya tinanong niya kung ano ang nais ni Mimo. Hiniling ni Mimo na huwag siyang patayin ngayon upang lumakas siya at matalo pa ang Diyosa balang araw. Nang tanungin ni Seaweed kung paano niya gagawin ito kaya't ipinahayag ni Mimo na papunta siya sa lupain ng mga halimaw dahil binigyan siya ng kalayaan ng Diyosa, na teknikal na totoo naman dahil masaya siyang tinakwil papunta sa kamatayan. Nangako si Mimo na babalik siya sa Diyosa, kaya pumayag si Seaweed sa kanyang plano at iminungkahi na magduelo sila hanggang kamatayan kapag siya'y lumakas na. Buong tiwala namang pumayag si Mimo at si Seaweed ay tuwang-tuwa na pinaplano na ang kanyang libing. Gayunpaman nang mabanggit ni Seaweed ang kapalaran ng prinsesa, sinabi ni Mimo na kailangan nilang itigil ang pagpatay sa kanya upang makapunta siya sa lupain ng mga halimaw na may gintong mata upang lumakas. Natuwa si Seaweed sa tapang ni Mimo kaya't pumayag din siyang patawarin ang babae. Nang subukan ng kanyang kasamahan na tumutol doon ay sinabi ni Seaweed na tumahimik na lang ito o siya ang susunod. Ipinag-utos ni Seaweed na babalaan ang huling miyembro na huwag silang galawin, pagkatapos ay tumalikod siya at lumipad palayo na sabik sa kanilang susunod na laban. Hindi makapaniwala si Mimo na napaniwala niya ang tanga at ngayon na sila'y malapit na sa kanilang target, ginamit niya ang kanyang paralyzing spell na ikinagulat ni Seaweed at bumagsak ang buong grupo sa lupa. Habang sinabi ni Mimo kay Seaweed na hindi ito isang parody ng The Rise of the Shield Hero na kahit na tila ganoon nga. Nakatayo pa rin si Seaweed at tinanong si Mimo kung ano ang ginawa niya, kaya sinabi ni Mimo na tinatanggal niya ang kanyang mga problema at nilason sila at habang ang iba pang mga kabalyero ay nasasaktan, nagawa pa rin ni Seaweed na bunutin ang kanyang espada. Naalala ni Mimo na kahit ang Soul Eater ay pinilit na gumalaw habang paralisado, ngunit tulad ni Seaweed ito ay walang saysay at pagkatapos ay pinapagana ni Mimo ang isang bagong kapangyarihan upang maging handa sa anumang mangyayari hanggang sa makita niyang namatay si Seaweed. Bigla namang may banta na umakyat para sa mga karagdagang tauhan, kaya sinabi ni Mimo sa prinsesa na maaari siyang tumakbo kung nais niya kaso binanggit ni Ceres na mananatili siya upang mangolekta ng ilang mga asul na kristal. Nagawa pa ring bigyan ng babala ni Seaweed ang mga reinforcements na umatake mula sa himpapawid at huwag lumapit. Samantala ay ipinaliwanag ni Mimo ang dalawang isyu sa kanyang bagong kasanayan, masyadong matagal bago ito ma-activate at mabilis itong gumamit ng magic points, ngunit salamat sa Monster Enhancement Solution at ito ay perpekto para sa maikling labanan. Nakipag-fuse si Mimo kay Piggy Marrow at ginamit ang kanyang mga tentacles upang paralisahin ang mga kabalyero. Pagkatapos ay pinapatulog niya si Seaweed at ang iba pa at nakakuha ng mga bagong kasanayan tulad ng Dark na nagbubulag sa kanila at Berserk na nagpapabagsik sa kanila. Habang namamatay ang mga dragon ay umangat ang antas ni Mimo at ang natitirang mga kalaban ay bumagsak mula sa kalangitan, gayunpaman kahit papaano ay nakikipaglaban pa rin si Seaweed sa hindi maiiwasang kamatayan habang tinatanong kung sino si Mimo. Sinabi ni Mimo na siya ay simpleng isang Avenger at sa wakas ay namatay si Seaweed. Pagkatapos nito, nag-usap sina Mimo at ng prinsesa na nagpapasalamat sa isa't isa sa kanilang tulong at binalaan ni Ceres si Mimo tungkol sa isang hero slayer na maaaring malalampasan pa si Seaweed balang araw, ngunit nang ilarawan niya ito ay naalala ni Mimo na nauna na niyang naasikaso ang payat na iyon na lalaki na labis na ikinagulat ni Ceres. Samantala ay nakipagkita ang iba pang mga bayani sa kinatawan ng Diyosa na nag-utos sa kanila na sumama sa kanya. Nang magsimulang maging pasaway si Oma ay sinapak siya ng kinatawan upang ipakita ang kanilang pagkakaiba sa lakas, habang nagtaka si Sogo kung bakit napakabilis nito. Pagkatapos ay sinabi ng Catgirl sa kanila na babalik sila sa Royal Capital para sa susunod na yugto at balik sa kagubatan. Doon ay binanggit ni Mimo kay Ceres ang buong kwento kaya't sumang-ayon siya na samahan siya sa kanyang paghihiganti upang bayaran ang kanyang utang.
marahil ay makipagrelasyon at sa ganitong paraan ay muling nagkasundo ang dalawa at umalis na.